Hello, hello, Gemini Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa huling linggo ng Marso. Ano po naghihintay sa inyo para sa mga araw na yan? We will see. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin para sa mga Gemini ang mensaheng dapat nilang malaman for today. Inhale and exhale. Let's begin. But first, ang mga mahal kong Gemini, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads. Naku, napakalaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po ha sa lahat po ng mga likes, comments, ganoon din po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta every time na meron po tayong free reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Swords. Okay. Sabi dito ng yung Spirit Guides Gemini, itong ending ng March, itong huling linggo, tinatawag ka niya to have more rest. Okay? Magpahinga ka ngayon dahil yung isasabak mo pagpasok ng Abril, talaga namang super busy ka. Hence, your temperance card in the near future. Okay? Parehong cards na nagkasabi, magpahinga ka ngayon, mag-recharge ka, kunin mo lahat ng energy or lahat ng pagkakataon para mag-relax, para magbakasyon, para kunin yung mga panahon na tahimik ka at talaga namang pahinga. Ano? Dahil sasabak ka sa isang busy life pagpasok ng Abril. So ngayon, kung tinatawag ka na magbakasyon, bonding time with family or friends, matulog ng lagpas 7 oras, kung kaya mo, go push. Because ngayon yung panahon para mag-harness ka ng maraming energy dahil pagpasok talaga ng Abril, marami kang gagawin. Okay? So, rest is your power this week. Especially in your core energy, meron kang the Nine of Wands. Sinasabi dito, Gemini, talaga namang pagod na pagod ka na para sa mga bagay na pilit mong tinatapos or pilit mong ina-accomplish. Meron kang inaasikaso ngayon pero time and time again, parating may aberya. Parating merong nangyayaring hindi maganda or hindi napupunta sa tamang plano or pabalik-balik, no? Hindi mo na maintindihan bakit pabalik-balik. Ginagawa mo naman ang lahat pero ganun pa din, di ba? Sa panahon to para mag-recharge ka daw muna, magpahinga ka daw muna, and tignan kung saan nagkamali. Tignan kung saan pwede pang ma-improve. Kasi pag bira ka ng bira, lalo ka na-confuse sa kung ano ba yung dapat gawin eh. Sa panahon daw to really bitawan daw muna yan, pahinga muna, and then recalibrate or refocus our attention sa kung paano natin ito masosolve. Magagawa lang daw yan kapag nakapag-relax ka na at yung isip mo ay talaga namang maliwanag na. Okay? Clarify natin. The Five of Swords. Sobra na yung stress na nararamdaman mo. Gusto mo lang naman talaga magtagumpay, abot kamay naman siya, pero along the way, feeling mo parang sobra na hindi ko na kaya. Whether away yan sa certain group or certain people, merong confusion or conflict, may drama, may issue. Kaya panahon to para parandalian kang bumitaw, parandalian kang magbakasyon or magpahinga muna para yung isip mo ay makapagpahinga talaga sobra. Ramdam ko dito yung talagang sobrang pagod mo. At hindi mo na alam kung saan kamay ng Diyos ka kukuha ng solusyon or paraan para masolve siya. Sabi dito, I don't know why, yung word na pinipilit mo kasi masyado, pinapuwersa mo, fina-force mo. Sa panahon to let go, let loose. At kapag nakapag-let loose ka dyan, nakabitaw ka panandalian, doon darating yung tamang proseso. Okay? So mag-let go ka muna, pahinga ka muna, and then para pagbalik mo, baka mas maganda na yung dating, mas masolve mo na siya ng mas maayos pa. Okay? So mga Gemini, ano ba yung mga wish mo at the end of the month? I-comment mo na yan sa baba. Tamang-tamang petsa ito para mag-wish ng mga month and wishes. Okay? So comment down below. It will happen for you. Okay? I-manifest natin yan for you.
In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Nine of Cups. Alam mo na Gemini, kapag lumalabas ito, kailangan mo nang mag-wish. So ngayon pumikit ka na dyan, mag-wish ka na, it will happen for you. Okay? So sabi dito, mag-focus ka pa rin sa goal mo. Huwag mo siyang bibitawan. Alam ko mahirap ngayon. Alam ko na talagang lahat na ng paraan ginawa mo, halos subuko ka na, halos bumitaw ka na, 'di ba? Pero ang kailangan mo lang hindi pagbitaw. Kung hindi, pahinga lang. Okay? Magpahinga ka lang, magbakasyon ka lang, bitawan mo lang panandalian, pero babalik ka pa rin. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo tong tinatrabaho mo. Talagang konektado siya sa iyong pangarap. Pero sa sobrang pagpipilit kasi natin, doon napupurnada yung ating ginagawa. Sa panahon ito to rethink, to reformat, or i-renovate natin yung ating proseso, maaring doon pala nanggagaling yung delay or yung abala or antala. Make sure na tignan mo din daw mabuti, i-reflect mo sa sarili mo mabuti kung ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin para gumana na to this time. Okay? Sabi rin dito, kailangan daw i-align mo ang sarili mo sa pangarap mo. Kung masyadong maraming asungot sa paligid, baka mamaya makalihis ka sa totoo mong journey. Okay? Wheel of Fortune clarifying our Nine of Cups. Sinasabi dito na we need to take action on our dreams. Pero kung mali ang action mo, paano daw iikot ang kapalaran in your favor? Okay? Sabi, malapit ka daw sa katuparan ng minamanifest mo. Meron kang hinihiling eh. Meron kang hinihingi kay God or dinadasal. And mabilis daw siyang mag-a-arrive. It will go on in your favor. Kaya lamang, ang kailangan mo gawin ay yung kahandaan sa ka-action mo. Okay? Maaring mali yung action na ginagawa mo, kaya lalo kang lumalayo or lalong tumatagal ito. Sabi, huwag ka nang mag-focus sa mga negang bagay, huwag ka nang mag-focus sa mga maling tao, and magpahinga ka muna. Kapag pagbalik mo, kayod ka ulit. Gawa ka ulit. And this time around, when you do that, it will turn on in your favor na. Okay? Kaya kung nag-iisip ka ngayon tungkol sa pangarap mo, abot kamay pa siya. Kayang-kaya mo pa siyang makamit. Kailangan lang talaga natin ngayon ang huminga. Hinga para makalaya ang damdamin, ang bigat ng isip, bigat ng puso, bigat ng katawan, para pag sumabak ka ulit, kayang-kaya mo nang harapin ito. Maswerte ka ngayon. Itong combo na to na Nine of Cups and then the Wheel of Fortune, this is all about you getting your wish, getting your prayer. May mga bagay ka lang talaga na kailangan asikasuhin pa para matumbok yan. Okay? So, Gemini, 10 kayo nanonood ng ating reading, comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading. In area of what you need, meron kang the Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi dito, you need to believe in yourself. Kahit anong sabihin ng ibang tao, manalig ka sa iyong sarili. Kahit ano pang panghuhusga, kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang pangyuyurak ang gawin nila, kung alam mong para sa iyo to, ilaban mo. Okay? Do not give up. Pero you need rest. Okay? Dalawang bagay yan na kailangan mo ngayon. Huwag susuko, pero dapat magpahinga pag kinakailangan. Para may lakas ka pa na ilaban ito. Panahon ito, itong linggong ito, Gemini ha, panahon ito para i-replan, no? Baguhin, i-improve yung plano mo, yung laban mo, para talagang maipanalo mo na yan. At magsisimula yan sa tiwala mo sa iyong sarili. Okay? Kung wala kang tiwala sa sarili, hindi aandar ang dapat umandar. Okay? Queen of Wands, the Queen of Pentacles. Yes, here sinasabihan ka, you need to feel, you need to believe na akin to. You need to believe na makukuha ko to, walang problema dito, I will be rich, I will make it, tanggap ako, approved ako, panalo ako, kikita to. Kung ano yung mga bagay na gusto mo makuha, kailangan mong paniwalaan na nasa kamay mo na. Kahit wala pa naman. That is the power of your manifestation. So you need to believe na nasa sayo na yan. Okay? Hindi pwedeng, ay baka nga, no? Ay baka hindi, ay sana. Tanggalin mo yung sana. Believe that it will be yours. At magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo that it will arrive. Ang kailangan mo lang ngayon talaga, kapitan ang iyong sarili na, magagawa ko to, kaya ko to, maaprobahan ako dito, makukuha ko to, mabibili ko to, mga ganyan. Okay? Believe, it will be yours.
In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hanged Man. Yes, sabi talaga dito, kailangan natin ng necessary pause this time. Okay? Pause muna tayo, maupo muna tayo, matulog, magpahinga, and then pag-usapan natin sa bahay o kaya sa trabaho, teka, saan ba tayo nagkakamali? Bakit napupurnada? Bakit pabalik-balik na lamang at walang katapusan yung issue or yung goal, di ba? So, may paraan ka eh. Makakaisip ka ng action na papabor sa'yo para matupad yung goal mo na yan. Ang kailangan lang itaboy lahat ng asungot, itaboy lahat ng mga hindi nakakatulong sa bagay na ito para bawas alalahanin, bawas stress. Okay? And here, kailangan mo munang isurrender kay God o kay universe yung perfectionism mo. Huwag mo munang pilitin, huwag mo munang puwersahin. Panahon to para magnilay-nilay ka, para pumasok sa isip mo yung mga tamang gagawin. Paliwanagin mo, tinan mo siya. Pinapaliwanag niya ang kanyang utak, ang kanyang isip para mahanap niya yung right move para maipanalo na ito. This week, huwag mo nang kumilos, pause muna and rethink. Okay? Para pag nahanap mo na yung, aha, alam ko na, saka aandar. At yung planong yun na may isip mo, yun ang maswerteng paraan para maabot ang goal. Okay? Very important yan for you. Isipin mo ngayon, isa puso mo, tignan mo mabuti kung paano siya i-apply sa buhay mo. Hanged Man, the Four of Swords. Meron kang dalawang 4 here, 4-4. You are protected, you are guided, okay ka. Your archangel, your angel guides, your spirit guides, and your ancestors are protecting you this time. Okay? Ikaw at ang family mo, so do not worry. Okay? So, 4 of Swords clarifying the Hanged Man. Panahon talaga to for a definitive rest. Pahinga ang kinakailangan mo para kumuha ka ng maraming lakas para pagbalik mo, ready ka na ma-solve yan. Kulang ka na sa tulog, kulang ka sa pahinga, kaya lalong hindi ka makapag-isip ng tamang paraan. Okay? Bitaw ka muna, layo ka muna para makasagap ng sariwang hangin or tawag dito, makapag-refresh man lang. Do that, it will be helpful and beneficial for you moving forward. Okay? In the area of your near future, meron kang the Temperance card. Sabi dito, Archangel Michael is giving you this protection. Okay? Ang mensahe sa iyo ni Archangel Michael, sige na magpahinga ka ngayon, kunin mo lahat ng oras mo to be with your family, to be with your friends, to entertain yourself. Kasi pagpasok ng Abril, talaga namang napaka-busy mo. Papasok ka sa isang tawag dito, proseso kung saan kailangan nandiyan yung tiyaga mo, pasensya, hard work every single day, no? Kasi nga meron kang bubuin pagdating ng Abril. Kung meron kang hinihintay ngayon, meron kang inaasikaso, huwag kang mag-alala. Ito ay magbubunga pagdating ng Abril, okay? Now, kita-kita ko dito, you're waiting, you're manifesting, you're frustrated para makuha tong bagay na ito. Pero sa Abril mo talaga siya tunay na makakamit at tunay na tatrabahuhin. Kaya importante dito, daanan yung proseso, huwag mag-shortcut, no? At magkaroon na mahabang pasensya dahil mahabang gawain pa ito. Okay? You don't need to rush. Everything is on divine timing. Gawin mo lang yung makakaya mo, everything will be fine. Okay? Temperance card, the Page of Cups. Dalawang Page of Cups na to telling you to give your whole heart, to give your whole love, attention, affection sa bagay na ito. No? Alam ko na baka ma-overwhelm ka, matakot ka, mabulaga ka, mahirapan ka. Pero sabi dito, kailangan mo ngayon maging imaginative, maging creative, maging maparaan para itong tatrabahuhin mo ay talagang matapos ng mas mabilis, swak sa'yo at pabor sa'yo ang outcome. No? Kailangan mo maging madiskarte at maging, alam mo, masyadong matalas ang imahinasyon para lahat ng aspeto, lahat ng paraan, magamit mo, masolve lamang ito. Pero, alam mo, with the Wheel of Fortune and Nine of Cups together, this is a really lucky energy for you. So, congrats. Papabor sa'yo itong goal na ito. Okay? So, do not worry. In your challenge for the week, meron kang Hermit card. Alam mo, si Hermit sabi dito, you need to listen to yourself pagdating sa mga bagay na gusto mong abutin.
Minsan, kahit nasa kamay mo naman na yung sagot, alam mo na, pilit mo hinahanap yung best solution or best answer kahit naman alam mo na yung sagot eh. Gusto mo lang i-confirm mula sa ibang tao. Gusto mo ng validation mula sa ibang tao. Gusto mong maging somebody. You want to be somebody, to be this achiever, no? Gusto mong makuha agad talaga yung gusto mo. At okay lang 'yun, normal 'yun. Ang kailangan lang talaga dito ay sa kabila ng pag-abot sa gusto mo, kailangan mo pa rin talaga minsan huminto para makita yung truth. Para makita at maliwanagan mo muna yung landas bago ka humakbang. Ang nangyayari kasi, puro ka hakbang without vision. Puro ka lakad lang ng lakad, gawa ng gawa, nang hindi tinatanaw kung ano ba talaga yung mali, kung ano ba talaga yung dapat kong gawin. Kaya importante, tanawin mo muna ang lahat ng gagawin mo bago ka kumilos para walang aberya, para hindi pabalik-balik, para hindi nag-fail time and time again. Now is the right time for you to enlighten your mind, enlighten your heart para makita muna yung tamang aksyon bago gumalaw. Okay? Importante yan for you. Hermit card. The Hermit card. Sabi niya, yes, ikaw talaga. Panahon to isolate. Panahon to really be with yourself para lumiwanag ang isip. Tama na muna yung pagsama sa ibang tao siguro. Yes, sinabi ko kanina na go out with friends siguro, no? But now is the right time din to kunin yung mga pagkakataon na solo ka because diyan liliwanag ang isip mo. Sige, siguro by the day, go out with friends, go out with family. Pero yung mga moments na mag-isa ka, yung mga moments sa kwarto, sa park o sa bahay, kunin mo yung time na yun para lumiwanag ang isip mo at mawala lahat ng ingay. Okay? In your fortune, shout to the heavens with happiness, embracing enthusiasm. Sabi dito, yakapin mo ang buhay mo with positivity. Alam kong pagod na hirap na, gusto na mag-quit, pero wag na wag mo daw susukuan yung alam mong kaya mo namang ipanalo. Patuloy kang maniwala, patuloy kang manalig, and continue having hope. Okay, manalig ka pa din. Okay? In your fortune, meron kang the Page of Cups. Sabi dito, ito yung linggo to really maging bata ka ulit. Learn to enjoy your life, be happy, be joyful, puntahan mo yung mga bagay na gusto mong puntahan. Panahon to treat yourself. Okay? Whatever your heart makes it happy. Ganyan. Panahon to para paligayahin naman ang puso mo. Maaring makuha mo to sa pahingang kinakailangan this time para ma-enjoy mo naman daw yung buhay. And doon, sa estadong yon, liliwanag ang isip mo at liliwanag ang damdamin mo sa mga dapat mo pang gawin. Okay? Kunin mo yung chance na to be happy. Many of you, meron kayong unexpected gift this time. Okay? Nasa fortune area siya. Meron pong bubulaga sa'yo na isang magandang regalo o pagkakataon na labis-labis mong ikakasaya. I-claim mo to. It will happen for you this time. Okay? Page of Cups. The Three of Cups. Okay, may announcement, may party, may celebration. Either many of you ay a-attend ng reunion or family gathering, ganyan. But most definitely, merong sorpresa for you and your family na i-celebrate nyo this time. Maaring approved, maaring natanggap na sa isang trabaho or nakapasa sa isang exam. May magandang balitang naghihintay na ikakagulat ninyong lahat. Congrats po. Ngayon pa lang, ikain mo na ako sa catering ninyo. Congrats po sa magandang balitang ito. Okay? In your divine messages, meron kang take time to breathe out. Yes, panahon talaga to para huminga, mag-relax, lumayo, para makapag-isip ng tama. In your divine messages, High Priestess. Sabi dito, wag mong talikdan, wag mong kalimutan, and wag mong i-avoid ang sinasabi ng iyong damdamin. Okay? Alam ng yung puso, alam ng yung intuition ang dapat gawin, katigan mo yun. Okay? Ito ang pinaka magandang panahon to believe in yourself. 3 cards na nagsabi, High Priestess, Queen of Wands, and the Queen of Pentacles telling you na pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Kayang-kaya mo tong matapos, kayang-kaya mo tong maabot. Either may pinapagawa kang bahay, tinatapos na kontrata, pinapa-aprobahan sa kliyente, or hinuhulugan na talagang pagod ka na, something that is not working, pabalik-balik. Sabi dito, huwag mong kalimutang pagkatiwalaan ng sarili mo. Setbacks lang ito.
No? Meron lang challenge sa'yo sa universe na kailangan mo lagpasan. And this time around, ang pinakakakampi mo talaga ay iyong sarili. Okay? The Queen, the High Priestess, the Moon card. Asahan mo daw na kahit maraming hindi sigurado, kahit maraming hindi malinaw sa buhay mo, marami kang questions, marami kang mga pagkalubog na hindi mo alam kung paano ka makakaahon, your spirit guides are telling you the answers will come at the right time. Alam ko pilit mo hinahanap yung sagot, pero darating yan sa tamang oras. Sa oras talaga na kinakailangan mo. At makakaasa ka na makakabangon ka rin dyan. Temporary lang yung problem na yan, malulusutan mo yan. And the High Priestess is telling you, lahat ng skills na kinakailangan ay meron ka para ma-solve ang problemang yan. Masyado ka lang confused at pagod, kaya hindi mo siya maasikaso ng tama. So ngayon, go out and have time to breathe out at magpakasyon, magpahinga. Para ito'y dumating na. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang scales, keep your life in balance. Yes, balansehin mo. Kayod, hindi susuko, pero papahinga. Parehong balanse. Okay? You have ear, good news. Yes, sabi ko nga sa inyo, meron kang aasahan na magandang balita na i-celebrate ng family and friends this week. Congrats po. You have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Wow. Sabi ko nga sa inyo, may protection ka from harm, from bad things. Meron kang protection, guided ka. Congrats po. You have January. O mga Gemini, meron ba kayong special occasion pag January? Halimbawa, birthday ni kapatid, ni pinsan, ni anak, or anniversary? Kung ang sagot po ay yes, ibig sabihin po, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng Enero. Congrats po. Ang outcome ni Gemini for ending of March, you have the King of Cups. Talaga namang balance, balance, balance. Natutunan mo na hindi mo kailangang girahin lahat. Hindi mo kailangang isugod ang lahat. Lalo't higit kapag magulo pa. No? Ngayon, natutunan mo nang i-conserve ang energy mo. Natutunan mo na kailangan ko ng pahinga para makapag-isip ng tama. No? Kailangan kong ikalma ang sarili ko at hindi maging aligaga, hindi ma-stress, hindi mangamba, hindi mag-overthink, hindi mag-overanalyze. If you truly trust God, if you truly trust the universe and your religion or in your practices, hindi mo kailangan maging aligaga or matakot or mangamba. Kumalma ka lang, yes, magulo at chaotic ang mga nasa paligid mo, pero dapat ikaw zen, relaxed, kalmado. Kasi kapag ganon, darating yung kaliwanagan, maipapanalo mo na ito. Okay? Clarify natin. You have the Ace of Pentacles. Yes, kapag kalmado ka, alam mo kung paano susungkitin, kukunin, aalagaan, at makukuha yung blessing na ito. Alam ko, tinutumbok mo tong bagay na ito at talaga namang masipag ka ngayon. Pero sabi dito, hindi mo yan makukuha kapag masyado kang frustrated, pag masyado kang desperate, pag masyado kang confused at masakit na ang ulo. Ngayon, kapag kalmado ka, doon to papasok. At malalaman mo kung paano na siya aasikasuhin kapag okay ka. Okay? So, mind over emotions para ito'y talagang magkaroon ng magandang bunga para sa'yo. Okay? So Gemini, yan po ang inyong ending of March reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.